mga bundok na yan para sa convenience ng mga hujjaj. Ano po? Dahil napakaliit ng lugar na ito, ginawa nila dati-rate sa isang ground floor at saka sa second floor, sa first floor lang. Pero ngayon hanggang fourth floor na. So, sophisticated ang pagkakagawa nito para wala nang mangyari noong tinatawag ng mga stampede, na napakaraming stampede na nangyayari at namamatay. Alhamdulillah. Kung babalikan natin yung kasaysayan ng Mina, dito ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panaginip kay Propeta Ibrahim, na kung saan sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang iman sa pagtupad sa ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na panaginipan ng Propeta Ibrahim na iniaalay niya ang kanyang anak na si Ismail. So sa pangalawang panaginip, ang ginawa niya, sinunod niya ngayon ang pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Abraham. Kaya kinausap niya ang kanyang anak at sinabi niya na nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking iniaalay. Kaya naman ang sabi ni Propeta Ismail, sundin mo kung ano ang nakita mo sa panaginip. Kung kaya dinala niya si Propeta Ismail dito sa lugar na ito upang ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pag-aalay niya, siya pinuprovoke ni Shaitan yung maraming beses. Kaya binato niya ang putong bato sa dulo, sa busta, sa sugra, ang aking Propeta Ibrahim. Pero bago pa yun, sa pagsulpot ni Shaitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago pa kaya? Hindi pa. Mag-stay kayo hanggang 12:30. Inshallah. Bago pa yan, nung tinalian niya na si Propeta Ismail, sabi niya na nakakabagbag damdamin sa pagtatakbo. Kung magbabasa ninyo yung Quran, sinabi niya, aking ama, talian ninyo ako ng mahigpit, ng ubod higpit, upang kung ako'y sakaling didilitan ninyo ng leeg, ang aking lalamunan, hindi ako magwala. Ibig sabihin, ito isang conversation between the father and the son na napaka-solemn na tagpo, nakakabag-habag na tagpo, na ang isang ama na mayroong isang anak na mahabang panahon na siya hindi nagkaanak, ay iaalay niya ang kanyang anak na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi nagdalawang isip Propeta Abraham upang iaalay ang kanyang anak, isa't isang anak at minamahal na anak sa Propeta Ismail. Kaya naman, noong akmalan niya itong kakatayin, nagpadala ngayon si Allah Azza wa Jal ng tupa sa pamamagitan ni Angel Gabriel. So, nung iaalay niya na yon, lumabas si Shaitan at sinabi niya, gagawin mo ba ito? Sabi ganun kay Abraham, gagawin mo ito upang iaalay ang iyong anak? Kaya sabi ni Abraham, lumayo ka at pinagbabato niya Shaitan. Hanggang sa lumipat muli siya at binato ulit niya hanggang sa makarating siya sa Aqaba na malaki. So yun po ang kasaysayan nito, na maikintat kasaysayan. Kung inyong babasahin ng banal na Quran, nakikita niyo yung conflict at saka po ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagpapaliwanag din sa kasaysayan ng Mina. So kung makikita niyo, dati-dati po, hindi po yung wall, kasi ito wall na ngayon. Dati-dati nakatusok na gano'n na isang parang flagpole, no? So na maliit na round na gano'n. Alhamdulillah ngayon ginawa nila para sa kasi napakaraming tao. Noon po ang nag-hajj is 3,000 persons or 100,000 persons. Ngayon is billion persons all over the world. Yun po ang maigli. Inshallah, dagdagan ninyo sa pagsasaliksik natin yung kaalaman sa pagbabasa ng mga aklat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Isa, may tanong lang tungkol doon sa iyong tinalakay. Ilang taon ba yung si Ismail alayhi salam na kung sinabing inaalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pakisagutin mo nga yung tanong na yan. Ang edad ng kanyang anak na si Ismail ay nasa 13 taong gulang. Nung kanya itong iaalay dito sa Jama'ah.
Na isa pa hong tanong, bakit nga ba ay 3 jamarat ang itinayo? Ano pong ibig sabihin dito? Ang 3 jamarat na itinayo ay kung saan dito nagpakita si Shaitan sa mga 3 posisyon na ito, na kung saan dito niya binato si Shaitan para itaboy at hindi siya provoke. Ano daw ang bottom line? Ang bottom line, Oh. sagutin po, ang bottom line. Ewan mo, ginagaya si Boya Buntas kaya sabi ko, tanong mo naman ang bottom line. Ito ay upang subukan ng kanyang pananampalataya Oh, yun. kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. May sagot So, naman pala eh. isa pa hong tanong. Opo. Kasi ang mga Kristyanuhan ay sila ay they are proud to say na ang unang isinilang na anak ay si Isaac. So hindi na ni-recognize si Ismail alayhi salam. Pakibigyan ko ng linaw tungkol sa isyong ito. Okay, actually kung ating isasalaysay na napakahabang salaysayin. Ngunit ang pagpapayag hindi sa Quran na ating paniniwalaan dahil ito ang bagong tipan, ang sabihin, ito ang huling tipan na ipinahayag na nagsasalaysay na kung saan sa panahon na yon wala pang anak si Sarah, na kung saan ang batang iaalay ay si Ishmael, hindi si Isaac, sapagkat sinabi sa banal na Biblia nila na si Isaac. So by that time wala pang anak si Sarah, na andiyan na si Ishmael. So ibig sabihin binago nila ang kanilang kasulatan upang paniwalain na ang paghahandog ay para kay Isaac, hindi kay Ishmael. Pero sa katotohanan si Isaac ang inihandog. Dagdag pa hong tanong. Alhamdulillah. Ang mga Kristiyan at Hudyo, sila po ay ganun din, nagmamayabang na sinasabi na si Abraham ay isang Hudyo. Ganun din ang Kristiyano nagsabi na si Abraham ay isang Kristiyano. Ano pong masasabi ninyo tungkol dito? Ang isang